minsan, ang akala mo ay hinding-hindi ka na maluloko ng ibang mga tao. Hanggang sa merong taong darating sa buhay mo na susubok sa pagtitiwala mo. Ako nga pala si Kaloy, 29 years old at nagtatrabaho ngayon sa isang palengke sa Quezon City. Matagal ko nang libangan na makinig ng mga drama sa radyo. Kaya gabi-gabi talaga akong nakatutok dito sa Dear IFM at hindi ko akalain na darating din ang oras na ako na pala mismo ang magpapadala ng sarili kong kwento sa programang ito. Marami na akong mga pinagdaanang hirap sa buhay. Pero may isang pangyayari lang dito ang talagang nakaapekto ng matindi sa akin. Pero bago ko muna ikwento yan, hayaan niyo muna akong simulan ang kwento kong ito noong nagsisimula pa lang akong pagtrabaho. Bili na hopya, mani, popcorn, cornic, mais, biscuit, juice, orange, sweets, mineral, siomay, siopaw, toilet paper, pugo, balot, penoy, chicharon, ticket ng loto, sweepstake. Bili na, cellphone, charger, backlight, casing, ringtone, logo, e-load, pasaload. Bili na, butong pakwan, ice cream, pusit, ice candy, durian, peanut brittle, kasoy, green peas, mixed nuts, candy, bubblegum, lollipop. Ate Irma, parang awa mo na. Huwag mo naman ako tanggalin sa trabaho. At bakit ko naman gagawin yun? Kailangan ko po tong trabaho na to eh. Eh yun naman pala eh. Bakit mo pinabayaan yung trabaho mo? Ate Irma, wala po akong kasalanan. Parang awa niyo naman na. Anong wala kang kasalanan? Nanakawan yung tindahan ko nang dahil sa'yo. Ate, hindi ko naman po talaga kasalanan yun eh. Kaloy, pwede ba? Pinagluloko mo na ako eh. Ikaw ang iniwan kong magbantay doon, di ba? Oo nga po. Pero hindi naman po talaga kasi ako yung may... Tama na, pwede ba? Ang dami mong palusot eh. Wala. Tanggal ka na sa trabaho. Ate Irma, taka lang. Hayaan niyo naman po muna ako magpaliwanag naman. Wag na! Papaliwanag pa eh! Alam mo, kasalanan mo to eh. Oh, ano kinalaman ko dyan? Saka huwag kang iiyak. Dumating ka dito sa tindahan. Binili na kita. Naaalis lang ako sandali. Dahil may bibilihin lang ako. Ikaw yun ang iwan sa tindahan kaya nanakawan eh. Teka nga. Totoo bang pumunta ka dito kahapon, Dodong, ha? Ate Irma, hindi totoo yun. Sinungaling ka talaga. Bakit naman ako pupunta dito? Day off ko kahapon. Di ka rin nag-iisip eh, no? Pumunta ka dito kahapon. Ate Irma, kahit tanungin niyo po si Neneng sa kabilang tindahan, nakita niya si Dodong. Tinanong ko na si Neneng kanina. Hindi raw niya nakita si Dodong kahapon. Paano nangyari yun? Kahapon nag-usap pa silang dalawa eh. Palibhasa kasi, nilalagdi mo si Neneng eh. Hindi, wala. Nag-iimbento ka lang ng kwento dyan. Lulusot ka pa. Hindi ako nag-iimbento. Nagsasabi ako ng totoo. Tama na yan. Alam mo, kahit ano pang sabihin mo, Kaloy, ang malinaw ay iniwan mo yung tindahan ko. Apoy. Nang dahil sa'yo, nanakawan ako. Ayoko na marinig yung paliwanag mo, ha? Huwag ka nang babalik dito. Magmula noon, nawala na ako ng tiwala sa ibang tao. Nang dahil sa pangyayaring yon, unti-unti na nagbago ang pagkatao ko. Hindi ko na hinahayaan na maggamit at mapaglaruan lang ako ng ibang tao. Noong una pa nga, hindi ako masyadong nakikihalubilo. Natakot na kasi ako noon na maloko at mapagsamantalahan, kaya parang ayoko nang makipagkaibigan. Hanggang sa matutunan kong lalo ko lang palang ipinapakita ang pagiging mahina ko kapag ipinagpatuloy ko ang ganung pag-uugali ko. Kaya natuto na rin ako makipaglaro. Nakikipag-usap at nakikipagbarkada na ulit ako sa ibang tao. Pero hindi ko na hinahayaan na maloloko nila ako ulit. Natutunan kong kailangang maging alisto ka dahil hindi mo na alam kung sino talaga ang mga taong pwede mong pagkatiwalaan. Sarili ko na lang talaga ang iniintindi ko. Wala na akong pakialam sa ibang tao. Pero mukhang merong taong darating na magpapaalala sa akin ng dating pagkatao ko. Mukhang busy-busy ka dyan, Myla. Ay, oo, Kaloy. Wala eh. Wala ka sayang kumita ngayon eh. Oo nga eh.
medyo malaki yung bigay sa atin ni Amo ngayon, no? Ay oo, kaya nga namili na rin ako ng marami. Oo nga, no? Ang dami niya na. Ganun talaga. Samantalahin mo na kapag may malaki kang pera. Napansin ko nga. Sinunod mo yung payo ko tungkol sa sahig nyo Ay oo naman. Gusto ko nang kumintab yung sahig namin Ay, sabi ko naman sa'yo magandang gamitin talaga dyan yung Star Wax. Kintab ay to the max. Alam ko namang pag may mga ganyang bagay, ikaw yung magaling dyan Ay, teka. Oo nga pala. May bago pala tayong kasama dito. Oo. Nakita ko nga nung dumating ako Ikaw talaga. Inutusan mo agad mag-ayos ng bigasan Aba, dapat lang. Para magkasilbi naman agad siya dito. Ate Myla, natapos ko na po. May papagawa pa po ba kayo? Ay, hindi na. Sige, upo ka na muna dyan. Kaloy, yan nga pala si Imo, yung bagong kasama natin. Pare, kumusta? Ay, okay naman. Anong okay? Kaloy, alam mo bang halos mangyayak-yayak yan nung dumating kanina? Bakit? Anong nangyari? Pumunta yan dito walang dalang gamit. Alam mo kung bakit? Nung kumain daw siya sa labas kanina, sinabihan daw niya yung katabi niya sa mesa na babalik siya. Ayun, edi pagbalik niya, wala na yung gamit niya tsaka yung katabi niya. Ay nako Imo, di pwede yung ganyan dito sa Maynila. Bigla kong nakita ang sarili ko kay Imo. Isang bagong salta na galing sa probinsya at walang alam kung o kayang madaling maloko pagdating niya sa Maynila. At hindi nga ako nagkamali. Dahil mismong mga kasamahan namin sa bigasan sa palengke ang nanloloko at nananamantala sa pagiging inosente at pagiging mabait ni Imo. Si Myla ang nangunguna sa mga laging nangtitrip sa kanya. Alam kong hindi naman talaga tanga si Imo. Alam niyang napagkakatuwaan siya, pero hindi lang siya makapalag dahil ayaw niyang meron siyang makagalit sa mga kasamahan niya sa trabaho at ayaw niyang mawala ng kaibigan. Naawa ako sa kanya. Kaya naisip kong kailangan ko na siyang sabihan na sa mundong ginagalawan namin, walang totoong kaibigan. To the moon. Diba, Bele? Ako, Yakok. To the moon. Brum, brum, Imo! May ginagawa ka ba? Ay, wala. Pahinga ko ni. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? May problema ba? Tingin ko, wala pa naman, pero kailangan kitang pagsabihan Pagsabihan? Bakit? May kasalanan ba ako sa'yo? Ano ka ba? Imo, wala kang kasalanan sa akin Pero meron na akong dapat ipaliwanag sa'yo, ha? Bakit? Tungkol saan yan? Huwag ka sanang magagalit, ha? O maiinsulto, ha? Dito sa sasabihin ko sa'yo, ha? Dali, baba ko lang soft drinks ko. Syempre, okay lang yun. Kaya, Kaloy. Mabait ka naman bakit? Ano bang problema? Ano bang problema natin? Sige, may itatanong muna ako sa'yo, ha? Bakit ka pumapayag laging magpalibre si Myla sa'yo? Kuya Kaloy, ano lang naman yun Libre lang naman yun Anong libre lang? Pati ba naman pagkain niya sa tanghalian, ikaw pa yung sumasagot? Okay lang yun Hindi okay yun. Hindi mo naiisip na mas malaki yung sinasahod niya kaysa sa'yo. Oo nga, pero gusto ko naman ginagawa ko Ano? Gusto mo yung inuutukan niya? Hindi sa ganun, kuya. Ano hindi, Imo? Malinaw na panguuto yung ginawa niya sa'yo. Porkit alam niyang baguhan ka lang dito, kaya ikaw yung napagdidiskitahan niya. Ayoko kong isipin na ganun. Mabait naman si Timayla sa akin Teka lang sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Eto pa lagi kanyang inuutusan kahit dun sa mga ibang gagawin na hindi naman kasama sa trabaho mo. Okay lang yun gusto ko naman yung ginagawa ko para sa natin sa bigasan ba? Hindi okay yun. Inaabuso na niya yung kabaitan mo Alam niyang gusto mong patunayan yung sarili mo dito kaya sinasamantala niya yun. Kung hindi ko pa siya pagsasabihan tuwing ginagawa niya yun sa'yo, hindi talaga siya titigil. Ano?
Oh, wala ka sasabihin? Eh, kaya mo na yun, ya. Ako nang gulo dito eh. Saka mas maganda yung ganito kaysa, di ba, magalit pa yun sa akin. Alam kong umiiwas ka lang sa gulo, Imo. Pero hindi sa lahat ng oras, hayaan mo na lang na inuuto ka lang ng ibang tao. Hindi naman siguro ganun kasama yung ugali noon. Saka, wala namang taong perpekto eh. Hindi dahilan yun para payagan mo na lang na abusuhin ka nila. Imo, alam kong naniniwala kang lahat ng tao. Kahit pag-aano kapangit ang ugali niyan, tinitingnan mo pa rin yung kabutihan sa pagkatao nila. Oo, ya. Tama ka. Ganun naman talaga dapat, di ba? Hindi tama yun. Kapag laging ganyan ang pananaw mo, laging maiisahan ka na lang ng ibang tao. Alam mo, lahat tayo, may kanya-kanyang dahilan at paraan para mabuhay. Dapat, may mautak ka rin. Dapat, wala kang pinagkakatiwalaan. Maging alisto ka, kahit sa pinakamabait na taong kilala mo, para tumagal ka sa mundong ito. Alam mo, minsan, dapat maging tuso ka. Gaya. Hindi ko akalain na darating din ang panahon na mag-aalala ulit ako sa isang tao. Ayoko sana gawin pa ito at matagal ko nang ipinangako sa sarili ko na talagang ako na lang o sarili ko na lang talaga ang iintindihin ko. Pero hindi ko na talaga matiis ang ginagawa nila kay Imo. Ayoko nang makakita ng mga taong inuuto at sinasamantala ng ibang tao. Nangyari na sa akin ang ganyang klase ng pang-aapi kaya alam ko kung ano ang pakiramdam na kinakawawa ka ng ibang tao. Ginawa ko na kung ano ang pwedeng may tulong ko kay Imo. Siya na ang bahala kung susundin ba niya ang sinabi ko o bababayaan niya lang na maging utu-utu siya habang buhay. Magmula noong pinagsabihan ko siya tungkol sa mga ginagawang pang-uuto sa kanya ng mga kasamahan namin, natutuwa naman ako at mukhang naintindihan ni Imo ang mga sinabi ko sa kanya. Napansin kong hindi na niya basta-basta hinahayaan na mauto siya ng ibang tao. Nakikita kong marunong na siyang tumanggi sa mga ito at paunti-unti ay hindi na rin siya natatakot kung hindi niya sila mapagbigyan. Kung minsan nga, hindi maiwasan na nagkakasagutan dahil hindi nila matanggap na pumapalag na si Imo. Pero pagkatapos ng mga ganyang away, balik na ulit kami sa plastikan. Ganyan lang naman ang buhay. Magkakagalit, pero dahil kailangan pa ang isa't isa, kaya mag-uutuan. Kaya maganda na yung tamang pakikisama lang para hindi ka na nasasaktan. Pero alam kong hindi pa nadudungisan si Imo. Pwede ko pa siyang pagkatiwalaan. Sige na, Imo. Isara mo na yan. Sige ah. Sa ilalim ng puting ilaw. Tara na. Uwi na tayo. Para makapagpahinga na. May trabaho pa tayo bukas. Muna ka na ya. Dito muna ako. Di pa ako uwi. Bakit di ka pa uuwi? Maghahanap pa kasi ng malapit na tindahan dito. Baka may bukas pa. May bibilin lang sana ako. Ano yung bibilihin mo? Sabon panligo Naubusan na ako Ganun ba? Alam mo, may alam akong sabon na magandang gamitin kapag naliligo. Talaga ya? Oo, kung ako sa'yo, yun na lang ang bilhin mo. Anong sabon yan? Shield Bath Soap. 24-hour germ protection. Galit sa sakit. May malasakit. Saka alam mo, recommended yan ng Philippine Nurses Association. Gaya. Yan na lang bilhin ko. Sige. Okay yan. O sige, mauna na ako Ingat ka pag-uwi. Sandali lang. Bakit? Pwede bang... Ano? Mamaya ka na lang umuwi. Oo naman, pero bakit? Magpapasama ka ba sa akin? Alam mo, ikaw talaga Imo. Bibili ka lang ng sabon sa tindahan, natatakot ka pa Hindi. Ano? 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 Ano ba? Huwag ka nang mahiya, sige na. Kausapin. Oo, sige.
Tungkol saan? Ano kasi, Hmm. tatanong ko lang sana kung pwede Ano? ba akong Ano? utang sa'yo. Manghihiram ka ng pera. Oo. Sige, yun lang pala eh. Basta babayaran mo lang ako ha. Mahirap ang buhay ngayon. Babayaran talaga kita. Sinabi mo yan ha, sige. O, magkano kailangan mo? Pasensya ka na. Medyo malaki yung yung hiramin ko. Kaya nga sa totoo lang, Ano? medyo nahiya ako eh. Sabi mo malaki? Bakit malaki? Akala ko naman, kinulang ka lang sa pambili mo. Magkano ba pinag-uusapan natin dito? 5,000. Ano? 5,000? Bibili ka lang naman ng sabon na. Kailangan mo ng 5,000? Hindi, Ano? may pambili akong sabon niya. Oh. Yung 5,000 para sa Saan? sa airmat ko yun. Bakit? Anong nangyari sa nanay mo? May sakit eh. Ha? Sabi niya raw kasi sa akin, nangangailangan daw ng malaking halaga para dun sa ospital. Gusto ko sana makatulong man lang ba. Bahala kong magpadala ng pera. Nako, Imo, alam mo namang maliit lang yung sinasahod sa trabaho natin eh. Nag-iipon din ako para makatulong sa pamilya ko. Malaking pera yung 5,000 eh. Sige na, ya. Kung ikaw naman yung nandito sa sitwasyon ko, di ba? Sigurado, mangungutang ka rin para sa airmat mo. Oo, tama ka dyan. Pero Imo kasi... Sige na, pahiramin mo muna ako ng pera. Hindi ko naman gagawin to kung di ko talaga kailangan eh. Saka huwag kang mag-alala. Kapag magaling na yung airmat ko, at saka kapag nagkapera na ako, mabayaran kita. Malaki naman yung tiwala mo sa akin, di ba? Sa totoo lang, ayoko talagang magpahiram ng pera sa kahit na kanino. Hindi ko talaga galing magpautang dahil nag-iipon talaga ako ng pera. Hindi nga ako masyadong magastos para lang marami ang maipon ko. Pagkatapos, ipapahiram ko lang pala. Pero naisip kong kalusugan na kasi ng ibang tao ang pinag-uusapan dito. Kung sakaling lumala pa ang kalagayan ng nanay ni Imo, hindi ko may tatangging isa ako sa may kasalanan kapag nangyari yon. Hindi naman yon kakayanin na konsensya ko. Kaya kahit na mahirap para sa akin, kusang loob na lang akong nagpahiram ng pera kay Imo. Inisip ko na lang, pwede ko pang mabawi ang perang nawala sa akin kung sakaling hindi ako mabayaran. Kapag ang buhay ng taong nawala, hindi mo na mababawi pa yan. Nanghiram din si Imo sa ibang mga kasamahan namin at nagulat ako na nagpautang din sila. Natawa ako kasi hindi ko akalain na kahit papano pala, may puso pa rin pala sila. Nagpaalam din si Imo sa amin na uuwi muna siya sa kanila para kumustahin ang kalagayan ng nanay niya. Pero pagkalipas ng 1 buwan, nagulat na lang kami sa natuklasan namin. Kaloy! Nabalitaan mo na ba? Ano ba yan, Myla? Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Kapag narinig mo yung ibabalita ko sa'yo, sigurado akong pati ikaw, iinit ang ulo mo. Teka nga, ano ba ibabalita mo sa akin? Niloko lang pala tayo ni Imo. Ano? Hindi kita maintindihan anong ibig mong sabihin. Niloko lang niya tayo, hindi totoong may sakit yung nanay niya. Teka lang, Myla ha. Hindi ganyan yung pagkakakilala ko kay Ibo eh. Ako rin eh. Ang alam ko, utu-utu lang yung batang yun eh. Alam mo ha, sumusobra ka na eh. Baka naman pinagbibintangan mo lang siya. At bakit ko naman gagawin yun? Nung nandito si Imo, lagi mong pinagtitripan yun eh. Alam ko na yung mga galawan ng mga katulad mo. Inuuto at pinagkakatuwaan mo na nga yung tao, pinagbibintangan mo pa. Hindi ako namimintang. Totoo yung sinasabi ko. Ay naku Myla, ewan ko sa'yo. Magbago ka na. Mabilis ang karma sa mga katulad mo. Maloko to ah. Oh, Hoy, ano? basa kasi, hindi mo lang matanggap na naloko ka ng batang yun. Sus! Akalain mo yun? Ang bait-bait mo na nga sa kanya. Pati ikaw, napili ka rin utuin. Ay nako! Kunyari raw, may nabalitaan raw siya. Oh, ka na Myla, nag-iimbento ka lang eh. Napakarami mong sinasabi.
Hindi mo pa nga naririnig yung buong sasabihin ko sa'yo. Inuuna kasi yung bibig bago makinig eh. Eh kung pinatapos mo muna sana ako, edi sana nalaman mo na. Sige. Sabihin mo na ako ano yung gusto mong sabihin at may ginagawa ako rito. Ano yon? Sige nga. Bahala ka na kung gusto mong maniwala o hindi. Ano? Si Rene, yung nagtitinda ng baboy dyan sa tabi. Siya yung nakakita kay Imo na nagtatrabaho na sa ibang bigasan. O di ba ang paalam lang niya, uuwi siya sa nanay niya para magbantay? Eh sinungaling pala yung kaibigan mo eh. Hindi. Alam mo, Myla, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Eh di wag ka maniwala. Si Rene na nga ang nakakita sa kanya. Kilala mo si Rene. Hindi ka lolokohin nun. Nagsasabi lang ng totoo yun. Kung gusto mo, tanungin mo pa. Pero kilala ko si Imo. Basta hindi niya magagawa yung mga sinasabi mo sa kanya. Hindi siya maglalakas ng loob na lokohin tayo. Hindi niya magagawang lokohin ako. Bahala ka, Kaloy. Ang sabihin mo, hindi mo na lang din siguro matanggap sa sarili mo na naotakan ka ng kaibigan mo. Sus. Ang akala mo, mapagkakatiwalaan mo siya, pero ang totoo, nasa loob pala ang kulo. Noong una, ayoko pa talaga maniwala kay Myla, lalong-lalo na at alam ko kung ano ang mga galawan ng mga katulad niya. Pero, hindi ko rin maitanggi sa sarili ko na kinukutuban na talaga ako kay Imo. Kinausap ko si Rene at sinabi niyang hindi raw siya pwede magkamali na si Imo nga ang nakita niya sa isang palengkeng hindi naman ganong kalayo sa pinagtatrabahuan namin. At tama si Myla. Kilala naming hindi marunong gumawa ng kwento si Rene. Nagngingit-ngit ako sa galit. Hindi ko mapigilan ang puot na nararamdaman ko para kay Imo. Hindi ko matanggap na maluloko ulit ako ng ibang tao. At ang matindi pa dito, nauto ako ng isang taong inaakala kong walang kakayahan na gawin ang bagay na ito. Dapat lang na makita ko si Imo at papanagutin siya sa ginawa niya sa akin. Hindi ko ahayaan na maloloko lang ulit ako ng isang katulad niya. Imo! Ay, Kuya Kulay! Hayop ka, ha? Nakita rin kitang demonyo ka, ha? Sandali! Ha? Bitawan mo ako! Ha? Ba't bigla ka nawala, ha? Ha? Bakit bigla ako nawala? Tinatakasan mo ba kami, ha? Ha? Ano? Ha? Magpapaliwanag ako! Hindi ko kailangan yung paliwanag mo, ha? Ha? Ang gusto ko, ha? Bayaran mo yung inutang mo sa akin, ha? Sige! Ha? Bitawan mo na ako yan! Bitawan mo na ako! Yan. Ngayon. Ha? Akin na yung pera ko. Akin na yung pera ko. Wala akong dalang pera ngayon dito. Kukunin ko lang yung pera dun sa pwesto namin. Hindi mo! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ha? Kuya. Huwag kang mag-alala. Ano? Di kita tatakasan. Babalikan kita rito. Paano ako nakakasiguro na babalikan mo ako dito, ha? Babalik ako. Wala ka pa tiwala sa akin. Wala na akong tiwala sa'yo, kaya kahit ano pang sabihin mo sa akin ngayon, hindi mo na ako mapapaniwala. Ha? Ano? Relax ka lang kasi. Banatang kita eh, ha? Ha? Ano? Ha? Sige, relax. Relax? Sige, relax ako. Pero ganito yung gagawin natin, ha? Kukunin mo yung pera, pero susundan kita. Naintindihan mo? Gagi. Kuya Kaloy naman eh. Ano? Bakit? Nagreklamo ka, ha? Ang banatang kita eh, ha? Akala ko ba gusto mong pagkatiwalaan pa kita, ha? Sige na. Simulan mo na maglaka. Sisipain kita dyan eh, ha? Aray! Ha? Katapak na ako. Huwag kang magkakamali na takasan ako talaga. Nako. Sige, hindi ako tatakas. Siguraduhin mo, ha? Siguraduhin mo. Ito na. Sige, lakad. Ha? Ano? Pasensya ka na. Magsasabi na ako ng totoo. Ano? Sige, sabihin mo. Hindi kita mababayaran. Hindi kita kayang bayaran. Bakit di mo ako kayang bayaran, ha? Ibalik mo sa akin yung pera ko, ha? Hindi ko nga kayang ibalik sa'yo. Kapag hindi mo ako pinayaran, ha? Kita mo tong kamay ko? Gusto mo lumapat sa pagmumukha mo, ha? Gusto mo manghiram ng mukha sa aso? Sige na. Sige, gawin mo na yan. Wala naman akong magagawa eh. Nagastos ko na lahat ng pera nyo.
O, uto-uto kayo eh. Yung sinabi mo sa akin, di ba, na maging mautak ako, di inutakan ko nga kayo. Anak ng talino ko! Hayop ka, ha? 5,000 rin yun, ha? Kahit papano, malaki maitutulong nun sa pamilya ko. Tapos, binigay ko lang sa'yo. Anak ng... Uy, ha? Pinagkatiwalaan kita eh, ha? 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 Gusto mo kalbuhin kita ngayon dito? Naku, wala ng tao dito, babanat. Ha? Tapos binigay ko lang sa'yo yun, pinagkatiwalaan kita. Naging mabait ako sa'yo, ha? Bakit pati ako, ha? Bakit pati ako niloko mo, ha? Sinunod ko lang yung sinabi mo sa akin niya. Ha? Huwag akong magtiwala sa kahit kanino. Kahit sa taong pinakamabait sa akin. Kaya, hindi ako nagtiwala sa'yo. Malay ko ba kung inuuto mo rin ako? Kaya ayan, inunahan na kita. Bago mo pa lang ako tuluyang mauto, pinarahan na kita. Kina, bye-bye. Binigyan ko na lang ng isang malaking o isang malakas na suntok sa sikmura si Imo noong mga oras na yon. Kahit nanggigigil ako sa sobrang galit ko sa kanya, alam ko namang wala rin akong magagawa kung talagang hindi na niya may babalik pa sa akin yung perang hiniram niya sa akin. Magpasalamat siya at kahit papano, binibigyang halaga ko pa rin ang naging pinagsamahan namin. Bahala na siya sa buhay niya. At ipinagpapasa Diyos ko na lang ang ginawa niyang panloloko sa akin. Yun nga lang, hindi lang naman ako ang inutangan at niloko niya. Sa ngayon, nabalitaan naming lumipat na naman daw ng pinagtatrabuhan si Imo, pero tukoy na rin ni Myla kung saan siya lumipat. Wala na akong magagawa at hindi ko na siya mapoprotektahan kapag natunto na siya ng ibang mga taong naloko rin niya. Maraming salamat ni Raya FM sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento kong ito. Hanggang dito na lang muna. Kaloy. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman, gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon. Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman, mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.